Sa media conference noong October 6, 2023, todo tanggi si House Speaker Martin Romualdez at sinabing fake news ang pagkakadawit sa kanya sa multibilyong US bribery allegations na may kinalaman sa ownership battle ng Okada Manila. Reached this point in our career and we've went to dignify questions, queries, or allegations, and when it comes to fake news, we just don't dignify it and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that, and we just try to focus on the issues that have credibility and truth behind it. Matapos umanong makatanggap ng malaking suhol, inakusahan si Romualdez na namagitan umano para maibalik ang dating board ng Okada Manila matapos maglabas ang korte ng arrest warrant. Ang kaso ay base sa reklamo ng 26 Capital, isa sa mga kumpanyang nais kumontrol sa Okada Manila dahil sa $275 million failed merger nito sa UEC na nag-ugat sa barasuhan ng mag-amang Okada sa gitna ng court proceedings sa Delaware Court. Base sa dokumento, lumutang ang pangalan ni Romualdez na siya umanong tumanggap ng heavy luggage na naglalaman ng item na galing kay Sato Nobuki ng UEC, ang kumpanya na may-ari ng Okada Manila. Giit ni Romualdez, walang katotohanan ang aligasyon sa kanya. Sa katunayan, wala rin daw siyang summon na natatanggap mula sa Delaware Court. No. That's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why it didn't occur. Never. Naging hot item sa international media ang pagkakabanggit kay Romualdez sa isang corporate lawsuit na inihain sa Delaware Chancery Court sa US. Bukod sa Japanese media, ilang ulit na ring na-publish sa Reuters, Bloomberg at iba pang malalaking international news entities. Grabe yan no? Isipin mo Bloomberg, Reuters at saka Japanese. Mainstream media ang nagbalita niya. Dito ni isa wala. Sabi nga ni Tatay Digong, tila ngayon daw ang pagkakataon na walang oposisyon, wala hong oposisyon, halatang walang demokrasya. Di ba? Yan ang sinabi ni Tatay Digong. Kanina lang yan, sinabi niya, parang wala daw ngayong kumukontra. Ano ba namang klaseng demokrasya yan? Mukha atang nabayaran na talaga ang mga mainstream media natin dito, di ba? Mga mainstream media, kamusta na merienda sa inyo ni Romualdez? Malaki ba? Malaki? Anong halaga ho ba yun? Mahalaga po ba yung pamerienda sa inyo? Di ba? Ang kontrobersya, pero hindi na inetnahala ng Philippine media. Labis din ang pagtataka ng Pangulo ng Pulse Asia na si Professor Ronald Holmes na kasalukuyang nasa Japan nang makapanayam ng Pilipinas Today via Zoom conference. Dito wala. Diyan wala. Dito lumabas siya. Tingnan mo ito mismong presidente ng Pulse Asia na si Ronald Holmes nung siya ay nasa Japan, nakausap po siya nitong tingnan ninyo dito sinabi niya kalat na sa Japan. Talaga dito, tawag dito. Pag tinatanong mga hapon dati, pag may Okada, basically, hindi nila kilala na casino operator kasi wala mga casino sa Japan Pero nung lumabas kayong balita, ay nako. Matatandaan na unang inagaw umano ni... Kita nyo? Doon daw lumabas na talaga yung balita, pero sa atin, laptop lumabas. NMAX ba yun? NMAX? Grabe talaga sa Pilipinas, sa bagay, ikaw ba naman ang may hawak ng mga mainstream media, di ba? Yung kumpanya mo ba naman na may hawak nun, tataluhin ka ba naman? Kaya sinasabi ko sa inyo, yung banat nila kay Pangulong Duterte na para sa bayan daw. Ulul, para sa pera siguro. Kayong mainstream media ang isa sa pinaka-plastic na media na nakita ko sa buong mundo. Hindi, totoo yan Kakaiba talaga dito sa Pilipinas. Talagang wala na, tumahimik na. Di ba? Tumihiro ang pag-aari ng Okada Manila mula sa kanyang ama noong 2017. Subalit matapos ang 5 taon. Ang tanong ito
yung 1.6 billion extraordinary funds na ang only liquidation ay ang kanilang signature laang. Pwede kaya doon manggaling yung pambayad sa media? Iniisip ko lang 1.6 billion. So, ibig sabihin nun, kahit 6 million man lang, mapunta sa media. Pero papayag kaya 6 million lang yun? Pero kung sakali ba yung 1.6 billion na yan, yung extraordinary funds na yan, hatiin sa media, siguro kahit bigyan lang ng tig 10 billion yun, ano? 4 billion ng extraordinary funds, tas 1.6 yung confidential funds. Anak ng tutsa. So, hindi, ako nagtatanong lang, sa tingin nyo ba, posible na ginamit diyang 4 billion na yan sa yung extraordinary funds na yan? Pwede kaya? Pwede kaya ibigay yan sa media? Ano sa tingin ninyo? Pwede? Ay naibalik ang 40 hektaryang casino property kay Kazuo na natuloy sa court battle sa Amerika. So, ayan So, ang sagot ni Romualdez, fake news. Yun ang pinakamadaling sagot sa lahat, Di ba? Pagka nagigipit ka na sa mga issue, pagka merong pinupukol sa'yo at hindi ka na makalusot, isipin mo, fake news, lumabas yung balita sa mga mainstream media ng ibang bansa, fake news. Hindi lang isa, lahat talaga nilabas. Tapos biglang pagdating dito, fake news. Hindi kasi dati, naalala ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag lumabas yung mga balita galing sa mainstream media ng Amerika, sigurado yan, pick up yan ng ating mainstream media. Sasabihin pa nila, balita sa buong mundo ang ganito, ang tokhang ni Pangulong Duterte. Lumabas sa Reuters, ganyan. Lumabas sa ganito. Di ba? Yan ang laging nila Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino. Di ba? Tayo mga Pilipino, para tayong we always wants na parang ina-acknowledge ng ibang bansa. Pag galing sa ibang bansa, parang talagang, alam mo yun, parang matindi, di ba? Pero ngayon, parang wala, di ba? Ewan ko ba? Ewan ko kung ano nangyayari. Kaya nga, dito ka magtataka talaga Mantakin mo, dati nga, yung isang media lang na naglabas sa Amerika, isang media lang na international, grabe na putok na yan dito sa Pilipinas. Ngayon, halos lahat ng media, talagang kalat na kalat sa ibang bansa, yung heavy luggage na di umano daw ay binigay sa ating speaker para mangialam sa kaso di umano nitong Okada. Ngayon, ni isang media wala man lang nagbabalita tapos biglang ang tanong, fake news. Tapos naniwala na lang sila kagad. Hindi di ba? Isipin niyo yun, kasi dati, noong panahon ni PRRD, pag sumagot ka ng fake news, nako, kaliwat kanan yung, alam mo yon yung pag-i-research ng mga media, kung paano nila lalabanan yung pronouncement ni Pangulong Duterte o sino mang opisyal ng gobyerno, di ba? Yun po ay kanilang lalabanan. Ibig sabihin, i-justify na hindi fake news. Ngayon po, pambihira. Di ba? Pambihira ngayon. Wala man lang. Nung sinabi ni Romualdez fake news, tinanggap na lang kagad na media. Paano kaya magiging fake news ang ganong klaseng balita? No? Isipin mo, paano magiging fake news yun? Ano naman siguro I don't think kasi hindi naman po ito binalita lang, okay? Hindi yung ganun, Kasi unlike nga nung kay Pangulong Duterte, ibinalita lang di ba? Ibinalita lang. Ito hindi. Kinuha nila doon mismo sa demanda sa Delaware. Ibig sabihin, galing ito sa sinumpaang salaysay.
Hindi ito yung tipong kinwentong barbero tas ibinalita lang sa mainstream media. Hindi ganun yun, ha? Hindi po ganun yun. Ito po'y parte ng isang legal process na ginagawa sa Amerika. Tapos doon pinick up yung balita na yun. Ibig sabihin, yung nagbalita, hindi naman yung bibitaw ng ganyan-ganyan kung hindi totoo. Hindi ko sinabing totoong-totoo na, pero siguro meron siyang ebidensya. Imposible yung nagbibitaw siya ng ganon sa korte ho ito Tapos bigla na lang sasabihin fake news, pambihira. Yung McDo Hotel ni Matobato noon todo pick up na mainstream. Oh. 'Di ba? Kaya nga nakakapagtaka, napaka odd, ika nga, grabe naman po yung ginawa ng mainstream. Yun, alam mo yung ako expected ko na si Romualdez sasagot ng ganyan. Expected mo na nadedepensa niya sarili mo, 'di ba? Sino ba naman ang taong aamin sa kasalanan niya? Oh, si Adan nga huling-huli na, ayaw pang umamin. Tsaka si Eva, 'di ba? Huling-huli na. Ayaw pang umamin. Ito pa kaya, 'di ba? Napakahirap hulihin ng mga ganyang kasing galawan. Isipin niyo 'yun, O tapos biglang baliwala lang lahat, parang okay, tinanggap na lang namin. Para lang masabing sinagot ni Romualdez fake news. Ito namang media, tanggap-tanggap lang. Ay sa bagay, magkano ba naman yung 1.6 billion?